Nakaraang linggo, nagkaroon ng dalawang insidente sa bakanteng lote na nabili ng pamahalaan sa Nagpayong, Pinagbuhatan. Para sa kaalaman po ng lahat, meron pong, hindi naman bago ang sindikato sa lupa. Hindi po bago ang land grabbing. Katunayan, pag tiningnan niyo po yung claim to ownership, yung mga supposed na ebidensya na pinapakita ng sindikato na ito, lalabas na silang nagmamayari ng mahigit 500,000 hectares sa Metro Manila pa lang. Kung maniniwala po tayo sa kanila, pag tiningnan po natin yung basihan nila, o yung mga dokumentong pinapakita nila, meron po dyan Supreme Court ruling na pag binasa mo ng maigi, pag pinabasa mo sa abogado, makikita mo na talo talaga sila. Pero yun yung pinapakita nila sa tao kasi hindi naman lahat nakakaunawa ng mga jurisprudence o ng Supreme Court decisions. Isa pang dokumento na pinapakita nila ay yung mga lumang mapa. Mapa ng buong Pilipinas yung pinapakita nila. Pag nakakaintindi po, pag pinakita mo sa abogado, nakakaintindi sa lupa, malinaw na sindikato yan. Malinaw na land grabbers yan. Sa kasamaang palad ay may naloloko pa rin. May naloloko na taga Nagpayong, may naloloko na tagalabas ng Pasig na sinisingil nila ng 15,000 pesos para sa mga rights. Para sila daw yung unang makakabili o magkakaroon daw sila ng lote. Maglalaan daw ng espasyo doon para sa kanila. Nagtayo ng Homeowners Association na may mga papeles pero hindi talaga dun yung lupa nila. Diba? So, ginugulo yung mga tao para kumita. So, ito pong mga tao na ito ay dahil hindi naman po sila taga ron, hindi naman sila, bakanting lote nga po eh. So, ibig sabihin, walang bahay dyan. Diba? Kaya nga binili ng pamahalaan yan kasi bakante nga po siya. Kung may mga nakatira dyan, hindi sana yun yung kinuha natin para dun sa medical facility natin sa Nagpayong. So, ibig sabihin, ang punto ko lang po, ay kaya po pumunta dun yung Peace and Order Department natin, yung action line po natin, kasama ng kapulisan at ng iba pang mga kasama sa LGU, ay para i-clear po yung lote kasi may mga nagtatayo ng ano doon, hindi nga mga bahay, parang mga outpost nila o para i-claim ulit yung lupa na malinaw naman talaga claim ng sindikato o claim ng land grabbers. So, kaya ko lang po inililinaw po ngayon kung ano yung nangyari kasi alam niyo naman sa panahon ngayon may ibang nagpo-post na medyo hindi ganun ka-objective o may karga yung post. So, nilinaw ko lang para alam po ng lahat kung ano ba talaga yung nangyari. Una, pangalawa, para po muling ipaalala, dati ko na namang kwento ito sa inyo, pero para muling ipaalala sa ating mga nangangarap bumili ng lupa, na pag lupa ang pinag-uusapan, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo basta magbibigay ng down payment, huwag tayo basta-basta magbibigay ng membership fee. Kailangan pag-aralan. At ang payo ko po dun sa mga naniniwala o nagdadalawang isip pa, hindi pa sila sigurado kung fake ba yan o ano. Ang payo ko po sa kanila, baka meron po, kasi meron din tayong empleyado na nabiktima eh. Ang payo ko po sa mga biktima o sa mga nag-iisip pa, patingnan ninyo yung mga papeles sa third party. Ibig sabihin, huwag sa amin. Huwag din sa abogado ng sindikato, syempre. Pakita nyo sa third party, sa abogado na taga-malayong lugar o kakilala nyo talaga, yung trusted nyo talaga. Pakita nyo sa nakakaintindi ng tungkol sa lupa. Malinaw naman po. So, nakakaawa po kasi 15,000 pesos. Malaking halaga na rin po yan. Umaasa sila na magkakalupa sila, down payment o nag-membership fee ng 15,000 pesos. Nakakaawa po talaga. Kung may mga naging biktima po, pwede pong lumapit sa ating legal department para mabigyan lang ng konting advice o ng konting payo. Ako, willing ako kahit sa personal ko, tutulong ako kung may mga willing mag-file ng estafa
ang syndicated staff or kung ano man yung dapat i-file ayon sa ating mga abogado. Thank you din sa legal department na kahit weekend ay nag-overtime. Salamat sa kapulisan, sa assistance, kina Colonel Mangaldan, na personal din pong pumunta sa site. Salamat kina Colonel Rigo, Sir Bong, at sa lahat ng mga kasama natin sa Peace and Order Department. At magtulungan na lang po tayo sana sa information dissemination. Yan po yung pinaka-importante dito, information dissemination. Ang ganda ng mga plano natin dun, no? Pero kailangan maayos at matigil na yung mga ganyang insidente. Wala naman talagang dahilan para pagpatuloy yung ganda. Again, maraming salamat po sa inyo. Yun lamang po, magandang umaga sa ating lahat. Have a great week, everyone. Adjourn na po tayo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Police Staff Sergeant Melby Ann B. Espin mula sa Philippine National Police. Itaas po natin ang ating kamay at sabay-sabay po natin bigasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ang buong sigla, ang Marcha ng Pasig, sa saliw ng musika ng Pasig City Band. Manatili po tayo nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangunahan ni Police Staff Sergeant Melby Ann Espin mula sa PNP. Para po sa panunumpa ng kawani ng gobyerno na pangunahan ni Engineer Evangeline Laraya mula sa City Engineering Department.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan ng walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon. Tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasiyanawa ako ng may kapal.